Pagsalubong sa bagong taon, maagang pinaghandaan ng pulis sa Rehiyon 5. Samantala kinabukasan pagkatapos ng araw ng Pasko, 9 na miyembro ng New People's Army buong tiwalang sumuko sa pamunuan ng Pro-5 sa tulong ng Masbate Police Provincial Office. At kasurugkaps motorcycle at bicycle patrollers ginawara ng parangal ng pambihirang paglilingkod dahil sa kanilang walang humpay na serbisyo at mabilis na pagtugon sa mga insidente. Pagpapalakas ng pangunahing kagamitan na makakatulong sa mas mabilis na pamamaraan ng pagpapatupad ng batas, binibigyang importansya ng pamunuan ng pulis sa Rehiyon 5. Ilang ICT materials ipinamahagi. Ang mga ito at iba pa dito lamang sa transparent service ng ating Game Changer General. Ito ang ika-44 na linggo ng Weekline. Araw ng linggo, ika-22 ng Desyembre, bahagi pa rin ng ating Game Changer General sa ika-7 araw ng Misa de Gallo sa Santo Niño Chapel ng Campo-Ola. Sinundan ito ng maagang bicycle patrol upang tiyaking ligtas ang ating mga nagsipag-simba at ilang mas maagang babiyahe para sa simula ng linggo. At kahit araw ng linggo, marami pa ring dokumentong kailangang pagtuunang pansin ng ating Game Changer General para sa iba't ibang aspeto ng pagpapatupad ng batas sa buong rehiyon ng Bicol. Samantala noong Lunes, ika-23 ng Desyembre, pagkatapos makibahagi sa Misa de Gallo ng ating Regional Director, nakiisa din siya sa launching ng Albay Police Provincial Office Bicycle and Motorcycle Patrol na inisyatiba ni Police Colonel Julius C. Año-Nuevo, ang Provincial Director ng nasabing pamunuan sa Camp Captain Salvador Hausian del Rosario Sr., Ligaw City, Albay. Pagkatapos ay pinagtuunang pansin ang naging visit and talk to men ng hepe ng Pambansang Pulisyan ng Pilipinas na si Police General Romel Francisco D. Marbil sa Pro-5 Grandstand, kung saan pinuri nito ang pamunuan ng Pro-5 sa maagap na pagtugon ng trapiko sa ilang lugar ng Bicol, katuwang ng Land Transportation Office at ng DPWH. Hindi naman pinalampas ng ating Game Changer General ang pagkakataon upang makapagkorte sa visit kay Senate President Francis Cheese Escudero at sa kanyang may bahay na si Mrs. Love Marie Escudero sa kanilang tahanan sa Sorsogon City. Isang magandang pagkakataon upang maiparating ng ating Regional Director ang mga kasalukuyang sitwasyon sa buong rehiyon. Bahagi din si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na Sorsogon Police Provincial Office and Officers Ladies Club Incorporated Year-End Fellowship na inisyatiba ni Police Colonel Alex C. Daniel, ang Provincial Director ng Sorsogon Police Provincial Office sa MICE Resort, Bacon, Sorsogon City. Noong Martes, ika-24 ng Desyembre, bago ang Christmas Eve, trabahong administratibo muna ang pinagkaabalahan ng ating Regional Director at kinagabihan nakiisa sa Sagradong Misa na Reverend Father Police Colonel Joel B. Baralias, ang officer in charge ng Regional Pastoral Office 5, kasama si retired Police Lieutenant General Rudolph B. Dimas sa Santo Niño Chapel, Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City, Albay. Nagpahatid din ng mainit na mensahe ang ating Game Changer General para sa lahat sa pagdiriwang ng Kapaskuhan. At noong ika-25 ng Disyembre, araw ng Pasko, pagkatapos ng ilang simpleng kaganapan sa umaga, nagpatuloy pa rin sa kanyang monitoring sa buong rehiyon ang ating Regional Director at pinagtuunang pansin din ang ilang administratibong gawain sa kanyang opisina. Noong ika-26 ng Disyembre, Huwebes, nakiisa si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na Thanksgiving Day for Values Life Coaches sa pangunguna ng Regional Community Affairs and Development Division sa Sandigan Park ng Campo-Ola. Sinundan ito ng ilang trabaho sa opisina at pagkatapos ay diretso naman ito agad sa kanyang motorcycle patrol. At noong Biyernes, ika-27 ng Disyembre, puno ang schedule ng ating Game Changer General para sa iba't ibang kaganapan. Una na dito ang paggawad ng komendasyon sa ating mga kasurugkaps motorcycle and bicycle patrollers sa kanilang walang humpay na pag-iikot at pagmamasid sa lansangan o magaman o gabi. Sinundan ng blessing and turnover ng mga Information and Communication Technology o ICT equipment sa Naga City Police Office at Camarines Sur Police Provincial Office. Pinangunahan din ng ating Game Changer General ang oath-taking and donning of ranks of newly promoted Police Lieutenant Colonels under 4th Quarter Calendar Year 2024 Police Lieutenant Colonel Continuous Promotion Program. Samantala, guest of honor and speaker din si Police Brigadier General Dizon sa ginanap na Bicol Press Club 6th Year Anniversary at gawad pasasalamat sa Rinconada News FM sa News Center Everest Building, Iriga City, Camarines Sur.
Binigyang oras niya rin ang courtesy call ni Police Lieutenant Colonel Roel M. Pedro at Police Lieutenant Colonel Jerome L. Regachuelo sa kanyang tanggapan, gayon din ng iba pang may importanteng pakay sa ating Regional Director. At tuloy din sa mga administratibong gawain ng ating Game Changer General sa pagtatapos ng araw ng Biyernes. At noong Sabado, ika-28 ng Desyembre, pagkatapos ng mas maaga at mas pinahabang oras ng Bicycle Patrol, nagkaroon ng live interview ang ating Game Changer General sa DZRH News Special hosted by Mr. Raymond Dadpaas at Mr. Peter Singh. Ginawaran din ng plaque of appreciation si Police Brigadier General Dizon ng National Press Club of the Philippines sa pangunguna ni Mr. Lionel M. Abasola, ang president ng nasabing asosasyon, kasama ng iba pang media personalities sa tanggapan ng ating Regional Director. At pagkatapos ay diretso naman agad sa palagi ang Motorcycle Patrol si Police Brigadier General Dizon kasama ng ating Kasurugkaps Motorcycle Patrollers. At sa mga operasyong naisagawa sa buong linggo mula ika-22 hanggang ika-28 ng Desyembre taong kasalukuyan, umabot sa mahigit 7 milyong pisong halaga ng iligal na droga ang nakumpiska ng mga operatiba ng pulis sa Rehiyon 5 na nagresulta sa pagkakaaresto ng 13 suspects mula sa 13 ginawang operasyon. Nanguna dito ang Sorsogon Police Provincial Office, sinundan ng Camarines Sur Police Provincial Office at pumangatlo ang Naga City Police Office. Sa kampanya kontra illegal gambling, inaresto ang 11 suspects mula sa 5 ginawang operasyon. May 11 operasyong naisagawa naman sa kampanya kontra loose firearms kung saan 2 ang inaresto. Huli naman ang 4 na suspect sa kampanya kontra illegal logging na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 9,000 pisong halaga ng mga lumbers at fleeches. Samantala, umabot sa 19 na most wanted persons ang inaresto sa buong Kabikulan sa nakalipas na linggo, habang 9 ang sumuko at 1 arestado sa mas pinagtibay na mga hakbang kontra insurhensya. Isang masayang pagsalubong sa bagong taon. Abangan kaming muli sa susunod na linggo dito lamang sa Weekline. Basta't kay Police Brigadier General Andre Perez Dizon, serbisyo ay damang-dama. Serbisyo ay uunahin ka at ipapatupad ang serbisyong APD. Approachable, presentable, and dependable Kasurugkaps.